yung mga supina na ini-issue nila pagpapakita ng walang respeto at pagbabastos sa ating hudikatura. At sa gitna nga po niyan, attorney, ay inaasahan po o nakatakda nga itong pagpapatuloy ng House Committee on Justice sa impeachment, sa pagdinig doon sa mga impeachment complaint laban po sa Vice Presidente. At kahapon nga din ay nagkaroon ng press con ang Ombudsman Remulla at kinumpirma na natanggap niya yung subpoena doon sa mga dokumento patungkol nga dito sa hinihinging salin ng House Committee on Justice. Ano ho ba ang inyong pananaw po doon? Well, nakakalungkot at nakakagalit na sa panahon na ang daming pagsubok sa taong bayan dahil nga dati nang walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin, lumala pa ngayon dahil nga sa putukan sa gitnang silangan, inuuna muna ng politika ng administrasyon nito, no, kesa yung kapakanan ng mga kababayan natin. Ang inaasahan natin kapag ganitong aberya at talaga namang this is a crisis not just in the Philippines but in the whole world, atpagin muna nila yung kapakanan ng mga mamamayan natin. Pero hindi, politika pa rin ang inuuna. Sa tingin mo, attorney, malulusutan po ito ni Vice President Sara Duterte? Mabubusisi ba ng Kamara, ng House Committee on Justice, yung kanyang mga bank accounts? Well, sa tingin ko po, no, una-una, mali yung desisyon na sufficient in form and substance kasi wala naman talagang mga ultimate facts yung mga complaints na naisampa. No? At pangalawa, ang tanong kasi dyan, sabihin na natin pagdating doon sa sufficiency in substance na tama ang lahat ng sinasabi ng mga complainants, yan ba'y impeachable? No? Pero sa akin, halos lahat, kung hindi lahat talaga ng mga basehan nila, ay hindi naman mga major na paglabag sa ating saligang batas para makonsidera na impeachable. Pagdating naman dito sa bank statements, no, yan ay patunay na kinakailangan silang magsupina dahil wala pa silang sapat na ebidensya laban kay BP Sara. No? So nauna muna yung mga paratang bagong ebidensya na makakaapekto dun sa proseso na ginawa ng Kongreso. No? Dahil kinakailangan kapag sufficient informant substance, meron ng ebidensya. No? At yan nga ay naging kabahagi na ng desisyon ng Korte Suprema doon sa nahuling kasong sinampa ni VP Sara, no? Laban sa naunang impeachment complaint ng Kamara de Representante. At syempre, yung mga bank records naman yan, sang-ayon sa Secrecy of Bank Deposit Law, pwede lang yan masupina sa isang impeachment case. No? Yung nakabinbid naman sa Kamara, hindi pa kaso. Yan ay pag-determine lamang kung dapat nga bang magkaroon ng kaso dahil ang kaso ng impeachment ay isasampa sa Senado at hindi po sa Kamara de Representante. So hindi po siya kabahagi doon sa mga exceptions sa Bank Secrecy Law at ibig sabihin yan, walang kapangyarihan ang Committee on Injustice na magsupina ng bank statements ni VP Sara. Maging yung self-proclaimed bagman na si Ramil Madriaga, attorney, ay pinahaharap din doon sa impeachment proceedings o itong ang pagdinig ng Kamara dyan po sa impeachment complaints laban sa Vice President. Alam mo yung supinang yan ay sampal sa hudikatura bilang co-equal branch of government. Alam naman ng mga congressman na yan na nakakulong itong si Madriaga dahil nga sa kaso ng kidnapping na 2 counts, no? Na ako ang tumatayong private prosecutor, no? Pinagkaitan ng hukuman ng piyansa dahil malakas ang ebidensya laban sa kanya. Pero sampal ito sa hudikatura dahil si Ramil Madriaga ngayon ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng hukuman. At alam naman nila na maski sila ay kongreso, maski sila may hawak ng budget, hindi nila po pwedeng isupina isang tao na walang permiso ng hukuman. So hindi dapat supina ang inisyo nila kung hindi dapat sila ay naghain ng motion para nga mapaharap itong si Madriaga dahil walang bisa ang kanilang supina kapag ang isang tao ay nakakulong sang-ayon na rin at dahil nga sa isang mandamiento de arresto na inisyo ng isang hukuman. So sa tingin ko, kasalanan naman ito ng House of Thieves, Committee of Injustice, dahil talagang linalabag nila yung prinsipyo na pantay-pantay ang hudikatura, ang legislatura at ang ehekutibo. Attorney, sa ilalim ba ng batas, pwede ba talagang maging witness o maging resource person yung mga nakakulong na tulad na lamang nitong si Ramil Madriaga? Well, ang tanong mo, maaari. Palaging po pwede. Pwedeng maaari. Dapat ba silang paniwalaan? Hindi.
dahil ang sinasabi nga ng jurisprudence, no, para mapaniwalaan ang isang bagay, kinakailangan kapanipaniwala at dapat nanggagaling rin sa isang kapanipaniwalang tao. Ito naman si Madriaga na sentensyahan na yan ng bitay, no, nung minsan dahil na-convict din siya para sa isang kaso ng kidnapping. At ngayon na naman, 2 counts of kidnapping at ako pa mismo ang nag-handle ng complaint laban sa kanya. No? So sa akin, he is a polluted source at bukod pa dyan, paano siya magtitistigo sa hukuman? Kinakailangan mo ng pumayag ang hukuman na siya magtestigo at pwede naman tumanggi ang hukuman, lalo na ngayon na may pulisiya ang Korte Suprema na pati doon sa pag-attend sa mga hearings ng mga kaso kapag nakakulong ang preso, dapat umapir lamang via live streaming, no, at hindi na personal, no. So hindi ko alam kung anong gagawin ngayon ng Kamara, pero yung mga supina na ini-issue nila pagpapakita ng walang respeto at pagbabastos sa ating hudikatura. Opo, marami ding, ilan po ang nagsasabi na mga kritiko po ng Vice Presidente na takot lamang ang Vice Presidente o pangalawang Pangulo na dumalo o doon sa pagdinig ng Kamara kaugnay nga dito sa impeachment case laban po sa kanya. Attorney. Ano naman nagkatatakot ng ating Vice Presidente? Unang-una, hindi na makapanipaniwala si Madriaga. Alam mo ba, nung linilitis namin ang kaso doon pa lang sa preliminary investigation, wala naman sinasabi si Madriaga na siya ay naging empleyado ng Vice President o kaya naman siya ay naging alagad ng batas dahil pwede niyang nagamit yun as part of his defense, no, para sa 2 counts of kidnapping. Walang ganyang sinabi si Madriaga. Ang sinabi lang niya, siya ay hindi pwedeng naging participant sa kidnapping dahil habang nagaganap ang kidnapping, siya nag-a-attend ng isang Sara Parallel Affair, no, ng isang grupo na nangangalang ISIP, no. At bukod pa diyan, yung sinasabi nilang confidential fund, hindi ko alam kung paano sila mag-iimbestiga diyan kasi hindi naman tatawaging confidential fund yan kung dapat magkaroon ng public discussion dito sa mga pera na ginamit as confidential funds kasi nga ito ay related sa national security, no? So kahit anong pilit na gawin nila, confidential ang tawag dyan, hindi po pwede isa publiko. Opo. Attorney, hanggang kailan kaya makakaiwas ang Vice Presidente dito nga po sa mga impeachment complaint na inihain laban po sa kanya? Habang palpak at bano ang ating mga di umano'y mga mambabatas kung paano talaga dapat ipatupad ang impeachment. Ang dami ng desisyon dyan. At ako naman po, I am proud of the fact na yung kauna-unahang desisyon kung saan nagbigay linaw ang ating Korte Suprema kung paano talaga ang dapat na proseso ng impeachment ay kaso na aking hinain, no, para pigilan yung impeachment ni dating Chief Justice Davide. Hindi pa sila natuto dahil ang desisyon na yan na-amplify na doon sa desisyon nga ng Duterte versus House of Representatives. No? Ang gagawin na lang nila talaga, babasahin ng mabuti mga desisyon na yan, hindi pa marunong magbasa. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, alam po natin na may inihain pong petisyon ng kampo po ng mga Duterte laban nga po dito sa impeachment proceedings. Baga, hinihiling na maglabas ng temporary restraining order laban nga dito sa ginagawang pagdinig ng House of Representatives. Attorney, hindi naman ho ito makakaapekto, legally speaking, dito nga po sa pagpapatuloy ng ginagawang pagdinig ng House of Representatives? Well, siyempre, titigil yan kapag nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema. No? Dahil malinaw naman na ang ginagawa ng Committee of Injustice ay nagkakaroon ng mini-trial at malinaw sa saligang batas na tanging Senado ang sole. Kapag sinabing sole, wala nang iba na pwede magdinig. No? Ang trabaho lamang ng Kamara de Representante parang piskal, no? Na magdedetermine ng probable cause sa pamamagitan lamang ng pagbasa ng mga affidavits o ebidensya na nakakabit sa complaints for impeachment at hindi po pwedeng gumamit ng ebidensya labas pa doon sa complaint na ihinain sa Kamara de Representante, no? Kasi ganyan ang proseso sa preliminary investigation talaga. At kung meron silang pagdinig na gagawin, ito ay to ask clarificatory questions lamang, hindi para magkaroon ng first opportunity na makapagtestigo ang mga sinungaling gaya ni Madriaga, no?
So on that ground alone, naniniwala ko na sapat-sapat ang basihan ng Korte Suprema para ipigil na o tigilin na itong unconstitutional na investigasyon na nangyayari. Kaya nga lang ang tanong, gagawin ba ng hudikatura ang kanilang katungkulan? Dahil sa kasong hinain ko na similar ang issues na hinaharap ngayon ni VP Sara, no? Tama ba na magsupina ng mga bagay na immaterial sa investigasyon, gaya ng mga salients, gaya ng mga income tax returns? Yung aking kaso, hindi na desisyonan in time, naging moot and academic, kaya na-dismiss. No? Sana naman itong pagkakataon na ito, dahil ito na naman ay pangalawang pagkakataon na tatanungin kung tama ba magsupina ng salin, ng mga tax declarations sa isang impeachment proceedings, na wala namang kinalaman itong mga salin at mga tax declarations nito sa mga basihan ng mga complainants, dapat bang sundin yan ng respondent? No? So, kung hindi sila nagdesisyon in time dun sa kasong hinain ko, I'm hoping magdedesisyon sila in time, this time around, na si Vice President ang complainant. So, malinaw- Or yung kampo ni Vice President ang complainant. Opo, so malinaw po yun, attorney, na habang hinihintay po natin yung desisyon o magiging desisyon ng Supreme Court doon nga sa petisyon na inihain ng mga supporters, hindi po ng kampo, kundi yung mga supporters po ng Vice Presidente, ay magpapatuloy po itong House of Representatives. Oo, tama yan. Thank you for correcting me, no? Pero dun sa kaso na hinain namin, ang pangalan ay Francisco versus the House of Representatives, may karapatan talaga ang ordinaryong mga mamamayan, no? Hindi lang yung ini-impeach na officer para questionin kung nalalabag nga ang ating saligang batas. Ang tawag dyan ng Korte Suprema ay yung citizen standing.